Niyang bibi. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping gusto mo ng talikuran pero hindi mo makalimutan. O ano ba yung mga bagay na masasabi mong gusto mo ng talikuran, gusto mo ng kalimutan pero hindi mo magawa? O parang yung ano yun yung material na bagay na nadaanan mo sa mall na talaga namang gustong gusto mong makuha, gustong gusto mong mabili, matagal mo nang pinag-iipunan pero hindi mo magawang makuha. Ay, 'di ba? Yung mga ganyang klase ng bagay. Pero mababaw pa 'yan, 'di ba? Mababaw pa 'yan kumpara sa ating pag-uusapan. Ay, ano kaya to, B-Boy? Parang ang lalim-lalim natin tonight. Parang baon na baon. Yes, friend. Ikaw ba? Sino yung taong kahit ayaw na ayaw mo nang alalahanin, hindi mo mapigilan na siya ay gunitain? Gunitain, namatay. Siyempre yung buhay pa, di ba? Yung kapiling mo pa, yung nandyan pa, yung kahit ayaw mo na siyang makita, ayaw mo na siyang maalala, bigla-bigla na lang siyang pumapasok sa isipan mo. Di ba? Ikaw, sino ba yan? Nako, grabe naman yung tao na yan. Grabe yung tama mo sa kanya, no? Oo, yung tipong kinakain ka ng kalungkutan kapag naaalala mo siya. Ganun ba siya kasarap? Diba? Para ganun-ganun na lang kung bagabagin niya ang isipan mo. Ganun talaga kapag masyado kang nasarapan, hindi mo basta-basta makakalimutan. Lami, oy! Nasarapan, di ba? Nasarapan sa alaga, nasarapan sa pagmamahal, sa saya. Ikaw naman, ano bang sarap yung iniisip mo? Kung anong sarap man yung naiisip mo, pwede na rin naman yan. Sige, bahala ka dyan. Okay, naman, hi sa'yo, yes, friend, na kasalukuyang tulala kasi merong naaalala. Ang hirap, no, kapag yung taong naaalala mo, kapag yung taong hindi mo na nakikita kasi hindi na pwede pa, ayaw mo na, wala ka namang magagawa kahit ma-miss mo siya, diba? Aminin mo na kasi, minsan kaya mo siya naaalala kasi miss mo siya or miss mo yung mga bagay na madalas ninyong ginagawa. Minsan, it's not really the person, diba? It's the things you do with that person. Yun yung mga bagay na naaalala mo, diba? Kaya naman sana maka-move on ka na kasi siya naka-move on na panigurado. Oo. Well, alam ko naman, yes, friend, na ang goal mo rin ay makalimutan na siya. Sino ba namang humarot, nagmahal, nasaktan, ang hindi gustong makamove on ng agaran? For sure, lahat tayo. Lalo na kapag ikaw ay biktima ng panloloko, biktima ng sakit na dulot ng pag-ibig. Diba? Gusto mo agad-agad, kinabukasan, makalimutan mo na siya. Lahat gagawin mo para lang hindi mo na siya maalala. Kaso hindi pwede yung ganun, diba? Kaya nga minsan yung iba sa atin, kapag broken hearted, kung mapapansin ninyo, nagmumukmuk sa kwarto, dinadaan sa tulog para kahit papaano doon niya mahanap yung pahinga na gusto niyang maranasan. Kaso paggising niya, yan na naman, maaalala niya na naman ang nakaraan. Diba? Kaya mahirap yung takasan, yes, friend. Kung pwede nga lang bukas agad-agad, o hindi naman kaya maya-maya agad-agad, hindi mo na siya kilala, hindi mo na siya maalala, pero wala kasing ganon. Unless iuntog ka ng mga kaibigan mo para makalimot ka na. Diba? Kung hindi ka madaan sa yung santong paspasan, basta yun. Oo. Kailangan na maging brutal, charot. Pero kasi minsan, di ba, mga yes friend, itong mga kaibigan natin, sila pa mismo yung mga aasar sa'yo, sila pa mismo yung magpapaalala ng sakit na naranasan mo. Akala ko ba ang purpose ng kaibigan ay damayan ka? Hindi nyo naman sinabi, tagapagpaalala pala sila ng masakit na alaala.
Kayo talaga, no? Oh, well, para sa iba, mas gusto nila kasi yung hindi na nila nakikita, yung wala na silang balita, para talagang makamove on na sila, yung talagang totally aalisin nila sa buhay nila, sa isip at sa puso nila yung taong nakasakit sa kanila. Yung iba nga ang coping mechanism pa is i-unfriend, ibablock si ex, ganyan, pero i-stalk pa rin naman, gagawa ng bagong account. Wala, di ba? Gusto kong hindi kita i-unfriend, hindi kita i-block kasi gusto kong makita mo yung update sa buhay ko. Oo, gusto kong makita mo na mas naging okay ako since naghiwalay tayo. O, kaya para sa akin, yes friend, kapag nakipaghiwalay ako sa isang tao, ayan ha, sariling experience na to ha. Kapag ako gusto ko, hindi ko siya i-unfriend, hindi ko siya i-block. Gusto ko na-expose pa rin ako sa taong dati kong naging karelasyon. Ay, may ganun si Biboy Bibo, nakakahiya. Dapat ikaw yung topic, bakit ako yung pinag-uusapan? Hindi, di ba? Kasi para sa akin mas okay yon. Para sa akin lang naman ha. Hindi ko naman sinabing i-apply mo rin sa sarili mo. Kasi for me, slowly, mas nasasanay akong nandyan pa rin siya. Not hoping na maging kami pa, no? Hindi ko naman sinasabing, gusto ko siya makita kasi baka maging kami pa. Hindi ganon. Diba? Walang ganon. Hindi na ako maasa pa. Pero coping mechanism ko siya na nakikita ko pa rin siya. May nakikita pa rin akong update tungkol sa kanya nang wala nang namamagitan sa aming dalawa. Nang wala na kaming pakialam sa isa't isa. Kumbaga practice na yun para sa akin na anytime kung makita ko man siya, makadaupang palad ko man siya ulit, diba, sa liit ng mundong ito, sanay na ako. Yung hindi na ako magugulat kapag nagkita kami ulit. Diba kasi karamihan sa atin, pinipilit nila na limutin yung taong nakasakit sa kanila o naging bahagi ng buhay nila. Diba? Na kapag dumating sa puntong aksidente silang magkitang dalawa, boom! Surprise! Biglang bubuka yung sugat, biglang dudugo ulit. Diba? Biglang magkakagulatan. Biglang lalabas yung totoo mong nararamdaman na, oh shucks man! Bumalik yung sakit. Ngayon ko na lang siya nakita ulit. In fairness, mas sumarap siya. Charot. Walang ganon. Kaya ako, ang purpose ko, kung bakit hindi ko sila ina-unfriend, sila, ang dami. Kaya bakit hindi ko sila binablock is, hinayaan ko lang. Okay, nandiyan kayo, nakikita ko kayo. Para pag nagkita tayo sa mga susunod na pagkakataon ng buhay na ito, hindi na ako magugulat sa inyo, di ba? Casual ko na lang kayo nababatiin na, hi, hello, eto na ako ngayon. Ako yung sinaing mo. Ako yung sinayang mo, di ba? Para wala nang gulatan factor, wala nang bukahan ulit ng sugat, wala nang sugat na muling dudugo. Ganon. O kaya, ikaw yes, friend, no? Alam ko naman na gustong-gusto mo na siyang makalimutan. Alam ko naman na ayaw mo na siyang limutin. Ayaw mo na siyang maalala. Gustong-gusto mo na siyang limutin. Gustong-gusto mo na siyang talikuran. Pero ang masasabi ko lang sa'yo is, wag mong pilitin. 'Di ba? Wag mong agad-agadin kasi mas mahirap 'yon. Take it slowly. Trust the process of moving on. Sa dulo naman, panigurado ako na makakalimot ka rin Masasanay ka rin. Sabihin mong hindi, di ba? Lahat tayo may senior citizen ID na tapos ikaw nagdadrama pa rin tungkol sa kanya. O bahala ka dyan, ha? Choice mo na yan pag ganyan. Kaya pagdaanan mo lang, no? Lahat ng gusto or pwede mong pagdaanan na go for it. Pero ito lang ang masasabi ko, isang umaga, magugulat ka na lang, gigising ka at masasabi mong lumipas ang kahapon nang hindi mo siya naalala. Grabe. Best feeling yon. Yung masasabi mo sa sarili mo na, oh no, lumipas yung magdamag kahapon ni hindi man lang siya pumasok sa isip ko. O, diba? Progress na yun for you. Achievement na yun na hindi mo siya naalala. Kaso naalala mo siya ulit ngayon. O, diba? Bahala ka dyan. Sorry, na napaalala ko siya ulit. Hirap mo kasing payuhan. Diba? Yung hirap na hirap ka ng kalabanin yung pangungulila, kaya kinampihan mo na lang.
Go, be. Bahala ka na dyan, be, ha? Bigay ko na sa'yo itong mga natitirang oras ng madaling araw na ito para lalahanin siya, di ba? Para tuluyan kang magdrama. Basta, bahala ka dyan. Yung mapa dyan sa unan mo, alam ko namang hindi lang laway yan. May kasama ring luha dyan. So, bahala kang i-chat mo siya. Magdalong message ka sa kanya. Basta walang sisihan pag nagmukhang tanga. Ay, wala na guys mga yes friend. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakasama nyo ang BB niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang. So 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.